Bigyan kita ng halik. Master Ma, ipapakilala ko sa iyo. Now, ang anak kong si Hanze. Siya rin ang kampiyon ng paligsahan ng labanan sa lungsod. Master Ma, ako po ang nakababata, si Hanze. Nakikilala ko po si Master Ma. Naway tanggapin ninyo ako bilang estudyante. Ang kampiyon ng paligsahan sa lungsod. Naaalala ko, sa panglalaking dibisyon, hindi anak mo ang nanalo, di ba? Master, ang password ay 6 na wow. Ito ay munting pasasalamat ko. Hindi ito sapat para sa inyo. Sana'y tanggapin ninyo ito, Master Ma. Sa totoo lang, ang kampiyon ng pangbabaeng dibisyon, siya rin ay isang kampiyon. Oo, tama. Ang mahalaga ay makapasok sa mundong ito. Tumawag ka na ng Master. Master? Mabuti. Mabuting estudyante. Si, Boss, walang ibang tao dito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. may isang batang babae, 19 na taong gulang, nakapirma na ng kontrata para sa laban hanggang kamatayan. Sabi niya, sa pamamagitan ng laban hanggang kamatayan, makakapag-aral siya sa ilalim ninyo. 19 na taong gulang? Laban hanggang kamatayan. Ano ang pangalan niya? Parang si Liwan ang pangalan. Liwan. Magkakilala ba kayo? Master Ma, hindi ba ito parang palabas na dumating sa ating pinto? Pumili ka ng isang malakas? Tulad ng mga underground boxing match na ito. Hindi ba ito ang pinaka nakakatuwa para sa kanila, yung mga naghahanap ng kamatayan? Manager Han, ang galing mo talaga. Mukhang malaki na naman ang kikitain ko ngayon. Siyempre naman, Pakisabi kay Tyson na lumaban siya. Sige. Mga panauhin. Mayroon tayong isang laban hanggang kamatayan ngayong gabi. Mangyaring maglagay na ng taya. Laban hanggang kamatayan, may pirma na ng kontrata. Sa wakas, may mapanganib na palabas na. Anong saysay ng palabas na walang namamatay? Ang magkalaban sa laban hanggang kamatayan ay ang 19 na taong gulang na si Liwan. 19 na taong gulang? Ang payat naman niya. At ang kalaban niya ay ang hari ng ring, si Tyson. Hindi ba ito yung dating underground boxing champion? Nakakatuwa talaga. Maganda at halimaw. Kawawang bata. Tingnan natin kung ilang minuto. Katatagal sa ring. Isang suntok lang? O dalawa? Sa palagay ko, hindi mo kayang tumanggap kahit ng isang suntok. Magsimula na ang laban. Magsimula na ang pagtaya. Tiyak, sa Tyson ako tataya. Halika na, bata. Paparating na ang tiyo. Pagkalipas ng alas 12 ngayong gabi, magiging 20 taong gulang na si Xiaowan. May ilang bagay na dapat ko nang sabihin sa kanya. Xiaowan, nasaan siya? Kailan siya lumabas? Wave. Ngayong gabi, sa underground boxing arena. Ang lokasyon ay dapat nasa Timog Kanluran, mga 120 kilometro ang layo. Kailangan kong magtagumpay sa paghahanap ng guro at mahanap ang tunay na salarin. Batang hamak, handa ka na ba? Sugurin siya. Anong nakakatuwa dito? Batang hamak. Ang bilis mo namang umilad. Ang galing. Yes. Magaling ang suntok. Patayin mo siya. Napatumba siya. Ngayon na.
Tumayo ka, bumangon ka. Tyson, ikaw ang boxing champion. Tumatalo ako. Tumatalo ako. Anong nangyari? Bakit siya susuko? Nagtagumpay ako. Huwag magmadali. Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi. Master Ma, nanalo ako. Hindi sigurado. Kailangan kong manalo. Kailangan kong maging estudyante niya. Paumanhin. Hindi sinasadya. Nanalo na ba ako? Hindi. Nangangati ka ba? Sumuko ka na. Hindi ako susuko. Gusto kong manalo. Gusto kong maging estudyante niya. Ayos. Wawakasan kita. Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin. Patayin mo siya. Gawin mo na. Patayin siya. Munting bata, sa susunod na buhay na lang tayo magkita. Nanay, tatay, hindi na kayo mapaghihigantihan ng anak ninyo. Lolo, nag-alala ka pa sa apo mo? Ang ganda ng sipa na yon. Ako ang lolo niya. Lolo, Sa ibabaw ng ring. Mamamatay ang sinumang humadlang sa akin. Pasensya na. Matanda na kasi ako. Wala na akong gaanong lakas. Sinange. Anak, umuwi na tayo sa bahay, lolo. Lolo. Juaner, hindi ko nakita ang anumang balita tungkol sa salarin. Anak, buti na lang at ligtas ka. Tara na, umuwi na tayo sa bahay, lolo. Simula bukas, tuturuan na kita ng martial arts, lolo. Tara. Lolo, umalis ka muna. Kahit mamatay pa ako sa ring, hindi ako magiging katulad mo, na duwag na magmamakaawa para lang mabuhay. Huwag mong pakialaman ang mga problema ko. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka. Huwag kang magmatigas. Umalis ka na. Saan ka pupunta? Nakapirma na siya ng waiver. Ang buhay niya ay nakatali na sa laban na ito. Hindi mo ba alam yon? Magkano? Para palayain ang apo kong babae? Mukha ba akong naghihirap sa pera? Matandang gago. Ito ang pinakamagaling na martial artist sa Z-City. Paano siya magkukulang sa pera? Siyempre, ngayong pagkakataon, huwag mong isiping makakalusot ka sa pamamagitan lang ng pagmamakaawa. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Ipatupad ang waiver. Si Liwan at siya isa lang sa kanila ang maaaring manatiling nakatayo dito. Ganito na lang kaya. Ako na lang ang lumaban para sa apo ko. Pwede ba? Tingnan ninyo. Matandang gago. Ito ay isang laban hanggang kamatayan. Matanda ka na. Hindi ka ba natatakot na madurog ang mga buto mo? Hindi ako pumapayag. Lolo! Lolo! Hindi mo sila kayang pagalitan. Umalis ka na. Anak, magaling talaga ang lolo mo. Totoo yan. Lolo.
Pwede ba akong sumali? Hindi ako nagkakamali, di ba? Master Ma, isa man lang ang mamatay o dalawa, pareho lang ang kahihinatnan. Mas mabuting dagdagan natin ang eksaheyon. Tingnan mo ang mga manonood. Nag-aabang sila ng magandang palabas. Sige, payag ako. Suntukin mo. Lolo, nagkamali si Juan. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Suntukin mo. Anak, huwag kang matakot. Lolo, Huwag kang mag-alala. Siya, Juan. Ayos lang si Lolo. Tyson, gawin mong mas kapanapanabik. Si. Matanda ka na. Isang suntok lang patay ka na. Sige, halika. Matandang hayop. Huwag kang mamatay agad. May 4 na minuto pa. Halika. Panoorin mo. Lolo! Ganito lang, Itong matanda, patay na kaya siya? isang suntok ni Tyson ay 500 kilo. Kahit malakas ang pangangatawan ng matanda, 2 suntok lang ang kaya niya. Itong matanda, siguro mga 80 kilo ang bigat niya. Paano siya napalayo ng isang suntok? Epekto kaya ng droga? What? Siguradong epekto yon ng droga. Binata, matigas ang mga kamao mo. Pero, hindi mo ako mapapatay. Ikaw, Subukan mo ulit. gusto mong mamatay? Ingat, Lolo. Lolo? Lolo! Eto na, Ang pinakamalakas na atake ni Tyson, ang deadly flying kick. isang sipa na 1,000 kilo, ang deadly flying kick. Oo, itong sipang to. Kayang basagin ang 5 sentimetrong bakal. 5 sentimetro. Isipin mo yon. Hindi kita mapapatay sa sipang to, matandang hayop. Ayos. Talaga bang tinamaan mo ako? Pag-isipan mong mabuti. Akala mo ba talagang natamaan mo ako? Bakit ka ulit nakatayo? Marunong kang magbawas ng lakas. Tyson, Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka. P***, Nina. isa pa, matandang gago. Marunong ka pa palang magbawas ng lakas, ha? Sige. Tingnan natin kung paano ka pa magbabawas ng lakas. Ayos. Galing ng suntok. 10 segundo na lang. Magbawas ng lakas. Pababawasan kita ng lakas. Matandang gago. Hindi ka papatay? Marami nang gustong pumatay sa akin, pero hindi ka karapat-dapat. Gusto mong mamatay? Kung matamaan ng kamao ang sentido, malamang kahit isang malakas na lalaking 200 kilo ang timbang, mamamatay din. Hindi. Karapat-dapat lang siyang mamatay. Matandang gago. Gusto mong mamatay? Tapos na ang oras. Ayos. Ang katawan ng matandang ito, ang galing talaga, ang daming peklat at kalamnan sa likod. Walang kalaban-laban talaga. Ang pogi. Ito. 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 Anak, ang hiling mo, natupad ko na. Matandang hayop. Gusto mong mamatay? Hoy, bata, napakahina mo talaga. Kaya, Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung kaya mo bang saluhin, bahala na ang tadhana mo. ano?
Ikaw. Ikaw yung tao noon. Anong nangyari? Bakit nahulog si Tyson? Anong nangyari? Ganon kalakas. Paano natalo si Tyson? Oo, Siya pa naman yung hindi dapat. Kahit na may konting kaya tong matanda. Pero hindi naman pwedeng isang kalabit lang ay mapapatumba na si Tyson. Pero boss. Droga. Na-expire na ang gamot. Ang nakakapagpagalit na gamot na yon ang sinasabi mo? Tama, may limitasyon ang bisa ng gamot na to. Kapag lumipas na ang oras, sobrang hihina ang katawan. Si Tyson, kahit mukhang malakas sa ring kanina, sa totoo lang wala na siyang lakas. ganun pala. Tumigil ka! Nanalo ako sa laban. Di pa ba ako pwedeng umalis? Gusto mong umalis? Kung gusto mong umalis, tanungin mo muna itong baril ko kung papayag ba siya. Galaw ka pa, babarilin kita. Aze, ayos ka lang ba? Buti na lang okay ako. Nagkabarilan lang naman. Parang pamilyar sa akin yung tao. Mukhang kilala ko. Parang siya yung... Si Li Chang'an noong 20 taon na ang nakalipas. Li Chang'an? Hindi pwede. Siya ang dating numero 1 sa martial arts. Tinaguri ang pinakamalakas na tao sa loob ng 1,000 taon. Paano siya magiging? Isang walang kwentang matandang yan. Imbestigahan mo ang background ng matanda. Kahit siya nga si Li Chang'an, 20 taon na ang lumipas. Matanda na siyang lalaki ngayon. At saka, ang bounty sa kanya ay umaabot sa 10 bilyon. Ano? 10 bilyon? Dolyar. Dolyar? Shawan, gising ka na. Halika, inumin mo tong gamot. Lolo, ligtas ka. Anong mangyayari sa lolo mo? Paano ka nakaligtas? Dahil marunong ng martial arts ang lolo mo. Lolo, nagsisinungaling ka na naman. Kahit na marunong ka ng martial arts noong bata ka, matanda ka na ngayon. Sabihin mo sa akin kung paano ka nakatakas. Okay. Sa ngayon, hindi na kita itatago ng lolo mo. Hawakan mo. Tingnan mo. Ano to? Tropeo ng Universal na Martial Arts Champion. Lolo, ikaw ang Universal na Martial Arts Champion? Ako si Lolo. Sasabihin ko sa'yo, dati, ako ang number 1 sa martial arts. Walang kalaban-laban sa buong mundo. Tinawag akong pinakamalakas na tao sa loob ng 1,000 taon. Ako yun. Lolo, magkano mo binili yan? Magkano? Anong binili? Pinaghirapan ko yan. Walang kalaban-laban si Lolo sa buong mundo. Kaya naging champion. Sige, ano ba ang gusto mo? Mag-aral ng martial arts sa akin. Tapos, ipagpatuloy ang legacy ko. Tapos, Kalimutan mo ang galit? Ganon ba? hindi. Ang paghihiganti para sa magulang mo, ako na ang bahala. Lolo, tama na ang pagpapanggap. Siya ang tunay na Li Chang'an. Ikaw, si Li Changsheng. Sa susunod, palitan mo naman ang pangalan sa trophy. Ako talaga yon. Huwag mong sabihing pinapalitan mo pa ang pangalan mo. Alam mo rin yon? Siyempre alam ko. Lolo, gusto mo lang na mabuhay ako ng tahimik at payapa. Kaya, gumawa ka ng kasinungalingan para lokohin ako. Hindi. Pero apo, hindi ako galit. Sisiguraduhin kong sa sarili kong pagsisikap, magiging magaling ako sa martial arts. Kapag handang-handa na ako, saka ako maghihiganti para kay tatay. Pero, Lolo, gusto ni Shawan na sa sarili niyang pagsisikap. Pwede ba? syempre pwede. Sige, pagbibigyan kita. Inumin mo itong gamot. Kumusta? Lolo, itong gamot. Alam kong gusto mong ikaw mismo ang maghiganti. Hindi kita pipigilan. Pero napakahina ng katawan mo. Kailangan mo pa ng sustansya ng Jujuan Duanti Tang. Ang landas ng martial arts, hindi lang simpleng pagsisikap ang kailangan.
Okay, pangkaraniwang tao lang ba talaga si Li Changsheng? Sa loob ng 10 taon, nagtitinda lang siya ng basura. Mas mabuting mamatay ang inosente kaysa palampasin ang may sala. Paano kung siya nga 100 bilyong dolyar yon? Pero tay, medyo. Xiao Zhe, ayaw na ayaw mo diyan sa babaeng liwan, di ba? Bigyan kita ng pagkakataong pagtripan siya. Aking minamahal na apo. Masipag na masipag talaga. Tingnan nga ni Lolo. Mabuti, may pagunlad. Apo, magpahinga ka muna sandali. Huwag kang mapagod. Inumin mo muna ang gamot. Lolo, pakiramdam ko ay gumaling na ako at lumakas din ng husto ang lakas ko. Gusto kong sumali sa Provincial Martial Arts Tournament. Baka may makuha akong balita doon. Tungkol sa tunay na pumatay sa mga magulang ko. Malaki na ang apo. Ayaw nang makinig kay Lolo. Paano na ako mabubuhay? Lolo, iwan mo na lang diyan. Iinumin ko mamaya. Iyan ang apo kong masunurin. Huwag mong kalimutang inumin. Itatabi ko na lang dito. Hindi na kita istorbohin pa. Ito na ang huling 9 Revolutions Great Tonic Soup. Kapag nainom na ito ni Xiaowan, ang kanyang pisikal na kondisyon ay aabot na siguro sa 30% ng lakas ko noong bata pa ako. Kahit 30% lang, madali pa ring mananalo. Lolo, ang pagkamatay ni Papa, siguradong nasaktan ka rin ng husto. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa sarili kong pagsisikap, ako ay magiging isang dakilang martial arts master upang maghiganti para kay Papa at matupad ang iyong hangarin. Sino ba ito? Hoy, hindi ba't ito ang talunang kalaban ko? Ang sikat na henyo sa martial arts ng Z-City? Ano? Hindi mo na ako kilala? Umalis ka. Ang tigas ng ulo. Anong dala-dala mo? Ibalik mo sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang binigay sa iyo ng matandang iyon. Ang bango. Ito, sa iyo. Inumin mo. Huwag mong sayangin ang pagmamahal ng lolo mong basurero sa iyo. Gusto mong mamatay? Galit ka na? Gusto mong makipag-away sa akin? Halika. Hindi ako nasiyahan nang matalo ako noong nakaraan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong pilitin. Pipilitin kita? Anong magagawa ko kung pilitin kita? Halika. Maglaban tayo. Kung hindi ka makikipaglaban ng maayos sa akin, papapatayin ko ang matandang iyon. Ang lakas mo! Mahina ka masyado. Hindi mo kayang talunin ng isang babae. Tumakas ka lang ba palagi? Tumakas? Boss, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Suntukin. Patayin siya. Ikaw. Ang martial arts ay dapat dalisay. Ikaw, hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Kuwala? Wag. Awa. Kung mangangamba ka pa sa akin at sa lolo ko, papatayin talaga kita. Sige. Umalis ka na. Tumayo ka.
Hindi ko inaasahan. Ang gago. Medyo maganda pa nga. Boss, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa? Paulit-ulit nitong nakakahiya ako. Kung papatawarin ko lang siya ng ganon-ganon. Parang napakadali para sa kanya. Boss, hanap tayo ng lugar. Lahat tayo may parte. Salamat, boss. Oo nga pala. Kumuha ng magaling mag-film. At saka, magpadala ka ng isang tao para sabihan ng matandang iyon. Gusto kong malaman niya. Dadalhin. Dalawampung taon na tayong hindi nagkita. Ang tatlo ninyo ay lalong naging matapang hanggang sa aking maliit na bakuran. Ano ba? Para pigilan akong lumabas. Li Changsheng, 20 taon ka nang nagtatago. Bakit hindi ka na lang magpatuloy? Tama. Kung hindi ka lalabas, kaming tatlong matatanda ng martial world ay tutulong sa iyong tapusin ang lahat ng lumang galit. Paano kung ipipilit kong lumabas? Kaming tatlo ay may karapatan na pipigilan namin ang iyong mga kakayahan sa martial arts. Lao Jiang To, ano ang masasabi mo? Para sa kaligtasan ng martial world, hindi ka dapat lumabas. Kung ipipilit mong lumabas, wala akong magagawa kundi kumilos. Dalawampung taon na ang nakalipas. Nanatili ako rito. Hindi dahil malakas kayo kundi dahil ako. Si Li Changsheng ay ayaw nang makagawa pa ng pagpatay. Ngayon, lalabas ako para maghiganti. Hindi ninyo ako mapipigilan. Umalis kayo! Okay ka lang ba, Lao Zhang? Lao Zhang. Hindi ba't sinabi mo na si Li Changsheng ay lagpas 70 taon na at wala na sa kanyang prime? Pero sa pakiramdam ko, mas malakas pa siya ngayon kaysa noon. Totoo yan. Yung suntok niya, kung hindi siya nagpigil, patay na ako sigurado. Lao Zhang, okay ka lang ba? Ang titulong, pinakamalakas na tao sa loob ng 1,000 taon ay talagang nakakatakot. Pero, sa tingin ko ay maganda ito. Maganda? Tama. Sa kasalukuyan, ang mundo ng martial arts ng Daxia ay kulang sa bagong henerasyon. At ngayon, ang world's #1 martial arts tournament ay malapit nang magsimula. Bakit hindi natin papasukin si Li Changsheng? Makikinig ba siya sa'yo? Siyempre hindi. Pero kung nandoon din ang kanyang mga kaaway, siguradong pupunta siya. Tara na. Narinig mo na ba? Yung anak ng mayaman, hinuli si Li Wan. Hinuli? Kailan nangyari yon? Saan dinala? Bodega, alam mo na yan. Malamang maghahirap na yung babaeng yon. Medyo maganda pa naman tong babae. Tama na. Huwag nang kumuha. Nadala mo ba? Oo. Droga galing sa ibang bansa, high-tech. Sabi kahit bato ay matutunaw. Ayos to. Kakayanin kaya ng babae to? Huwag kang mag-alala. Martial artist tong babae. Kaya yan. Bitawan mo ako! Kising na. Pwede kitang bitawan. Pero samahan mo muna kaming magkakasama para magsaya. Hindi ba? Lolo, nasaan ka na? Lolo? Nandito ang lolo mo. Gusto niyo bang mamatay? Lolo, Shaman, Lolo, magsumbong ka na sa mga pulis. huwag kang matakot. Nandito ang lolo mo. Li Changsheng, dumating ka rin. Ikaw ang hinihintay ko. Ang tagal mong hinintay. At gusto kong panoorin mo ng mabuti kung paano ko gagalawin ang apo mo. Gago ka. Pakawalan mo ang apo ko. Matanda ka. Huwag kang magsalita ng ganyan sa aming young master. Sabihin ko sa'yo, kapag Jainal awang ng young master namin ang apo mo, karangalan yan para sa kanya. Tama, kapag nasarapan ng young master, baka bigyan ka pa ng pera. Halagang hindi mo kayang kitain sa buong buhay mo. Tama. Ganoon ba? Aray. Bitawan mo.
Li Changsheng, bitawan mo ako. Ang pamilya Han sa lungsod Z ay mayaman at makapangyarihan. May pera at impluensya. Kung magagawa mong manakit, gagawin kong hindi kayo mabubuhay sa lungsod Z. Ganoon ba? Ano pa nga ba? Ang kapangyarihan ng pamilya Han ay hindi mapag-aalinlanganan sa lungsod Z. Hindi mo, isang pulubi, kayang unawain yan. Mali ka. Mali ako? Ang kapangyarihan ng isang matanda ay hindi mo kayang isipin. Sugurin niyo siya. Huwag kang lalapit. Ako ang tagapagmana ng pamilyahan. Kung magagawa mong saktan ako, tiyak na gagawin kong. Ano ba ang pamilyahan? Itawan mo si Han Xiao. Xiao Wan. Lolo, Matandang hayop. Kung may lakas ka, subukan mo. Halika, kung gagalawin mo ako, pugutan ko ng ulo ang apo mo. Matanda, hindi mo pa rin bibitawan. Kung hindi mo bibitawan, ako na ang kikilos. Xiao Wan. Lolo, huwag mong bibitawan. Ngayon, pakawalan mo ang apo ko. Sabihin mo lang, pakakawalan ko na? 2 Sable King? Gusto kong patayin siya. Madali lang yan. Pakawalan mo ang apo ko. Pwede. Hindi ba't magaling kang lumaban? Ganito, kung makatiis ka lang ng isang sable mula sa 2 Sable King, pakakawalan ko siya. 2 Sable King. Tama. Siya ang ekspertong malaking halaga ang ibinayad ng aming pamilyang Han. Ang 2 sable ay may bigat na 50 kilo. Walang katulad ang kanyang sable skills. Matanda, may lakas ka ba? Matigas ang buto ng matandang tulad ko. Pwede nating subukan. Huwag, Lolo. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Tumahimik ka, matandang hayop. Sinasabi ko ang gagawin ko. Basta makayanan mo ang isang atake mula sa 2 Sable King, pakakawalan ko siya. Lolo, huwag! Lolo! Tangang bata. Isang sable lang yan. Kahit 100 sable, kaya ko yan. Nakalimutan mo na ba? Marunong ng martial arts ang lolo mo. Lolo, 2 Sable King. Patayin mo siya. Lolo! Matandang hayop. Sabi mo pa, marunong kang martial arts. Mukhang natatakot ka na, no? Narinig mo na ba ang lusawang laman? Lusaw ang laman? Ayon sa alamat, kayang iperpekto ang pisikal na katawan. Tama. Sa pamamagitan ng pag-iksi ng kalamnan, naiwan ang iyong patalim sa loob ng katawan ko. Siyempre, marami pa akong kayang gawin. Anong kalokohan yan? Kaya mong iperpekto ang katawan hanggang sa ganitong antas? Lolo, mag-ingat ka. Anong nangyayari? Ito. Hoy, bata! Masyadong mabagal ang patalim mo. Mangbabanta ka sa aking apo? Doble espada. Huwag kang lalapit. Ako ang anak ni Han Shan. Ang tatay ko ang pinakamayaman. Kung lalapit ka pa, Huli na. gagawin ko. Matandang hayop? Magagawa mo? Ako ang tagapagmana ng pamilyahan. Kung gagalawin mo ako, ang apo mong babae, mawawala ang ulo niya. Wag! Lolo! Masyadong malakas ang kanyang koneksyon. Mapanganib kung papatayin natin siya. Lolo, uwi na tayo. Uvi. Tara. Kaunting sugat lang iyan, Xiao Wan. Hindi na kailangan ng ganyang abala. Xiao Wan. Sa totoo lang, Lolo. Lolo, malakas ka naman. Bakit hindi mo ipinaghiganti ang aking mga magulang? Anak mo rin sila. Mabait na apo. May mga bagay hindi ganoon kasimple ang iniisip mo. Lolo, turuan mo akong mag-martial arts. Kung may tinatago ka mang dahilan, ang paghihiganti sa aking mga magulang, ako na ang bahala. Hello? Liwan, tama ba? Hindi ba gusto mong maging estudyante ko? Pumayag na ako. Guruma, pasensya na. May guru na ako. Pwede akong turuan ng lolo kong mag-martial arts. Ganun ba? Sasabihin ko pa naman
kung paano namatay ang mga magulang mo. Kung ayaw mo, wag na. Teka, ako. Bukas ng tanghali, alas 12, pumunta ka sa Maz Martial Arts School. Anak, magaling ang ginawa mo. Jay, ang galing ni Li Changsheng. Kahit si Double Blade King, walang kalaban-laban sa kanya. Normal lang yon. Master Ma, Base sa sinabi ni Double Blade King, siyam sa 10 pagkakataon, sigurado ako na siya nga si Li Chang'an noong 20 taon na ang nakalipas. Siya nga, Tama. Ano naman, 20 taon na ang nakalipas. Wala na siya sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Master Ma, kaya mo ba siyang talunin? Ako. Hindi rin ako basta-basta makikialam. Master Ma, kung hindi kayo ang kikilos, sino pa? Si Li Chang'an, sa mahabang panahon, napakaraming buhay ang kinain niya sa mundo ng martial arts. Parang isda sa ilog ang mga gustong pumatay sa kanya, hindi mabilang. Boss Han, ikaw na ang bahala sa paghahanda ng isang piging. Aanyayahan ko ang mga bayani ng martial arts sa buong mundo. Magdaraos ako ng isang pagpupulong para patayin ang demonyo gamit ang lakas ng buong mundo ng martial arts. Puksain natin ang matandang to. Nasa itaas ang aking guro. Tanggapin po ninyo ang paggalang ng inyong estudyante. Mabuti. Binabati kita, Master Ma, sa iyong bagong magaling na estudyante. Binabati kita, Master Maria. Mga kapwa ko, ngayong araw na ito, napakasaya ko at pinagpala na narito kayo sa aking seremonya ng pagtanggap ng estudyante. Sobrang saya ko na maraming bayani ng martial arts ang dumalo. Saan naman? Pero, ngayong araw, kukuha pa ako ng isa pang estudyante, Li Wan. Sino to? Bakit mukhang napakadukha? Babae pa. May koneksyon kaya itong babae? Master Ma. Mabuti. Talagang hindi papahuli ang babae sa lalaki. Napakaganda. Ang lakas ng dating. Li Wan, kung hindi dahil sa kabaitan ni Master Ma, natanggapin ka bilang estudyante, dapat ka nang magpatira pa at magpasalamat ng gusto. Magpasalamat ka na. Tama. Si Napili ka ng aming maestro. Malaking karangalan yan para sa'yo. Totoo. Dapat kang lumuhad at magpatira pa para magpasalamat. Narinig mo? Bilisan mo! Hindi ako naparito ngayon para maging estudyante. Gusto kong tanungin si Master Ma kung sino ang pumatay sa mga magulang ko noon. ikaw, ayaw mong maging estudyante ko? Ayaw. Liwan, ang lakas ng loob mo. Narito, si Master Ma. Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung ayaw nitong batang babae, di huwag. Gusto mong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Noong mga panahong iyon, ang pumatay sa mga magulang mo ay siya mismo. Ang lolo mo. Ano? Ano pa? Napakamakapangyarihan ng lolo mo. Bakit hindi niya ipinaghiganti ang mga magulang mo? Iyon ay pagpatay sa sariling anak. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Alam mo ba kung sino talaga ang lolo mo? Ano? Ang lolo mo? Siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Sila ay dahil sa lolo mo. Oh? Tama. Ito ang dakilang guro ng Tantuy na noon ay matapang at makatarungan. Ginamitan ng iyong lolo ng masamang paraan para sirain ang kanyang mga paa. Hanggang ngayon, hindi siya makatayo. Ito naman, ang dakilang guro ng Tong Bikuan na noon ay mabait ang puso. Nasugatan ng iyong lolo gamit ang patibong. Buhay na nawala ang kanyang lakas. Hanggang ngayon, isa na siyang walang kwenta. Ito ay ang pinakabantog noon na mataas na monghe. Bihasa siya sa 36 na tatanging teknik ng Shaolin. Siya ay pinaralisa ng mismong kamay ng iyong lolo. Hindi. Mabait ang lolo ko. Mabait? Sino bang mabuting tao ang gumagamit ng ganitong kalupit na paraan? Sino bang mabuting tao ang anak na hinabol ng mga tao sa mundo ng martial arts at pinatay ng malahayop? Sinasabi mo na ang mga magulang ko ay pinatay dahil sa paghihiganti? Kung hindi, ano pa? Ang mga dugong utang ng mga kamay ng iyong lolo, siya mismo ay hindi tumanggap ng anumang parusa. Sa halip ang mga magulang mo ang namatay ng malagim. Sabihin mo, sino?
ang pumatay sa iyong mga magulang? Imposible ito. Mga Ginoo, ako si Ma Yue, ang nag-ayos ng pulong na ito para patayin ang demonyo. Layunin nito na patayin ang pinakamasamang tao sa mundo ng martial arts 20 taon na ang nakalipas, si Li Chang'an. Patayin si Li Xiang'an. Patayin si Li Xiang'an. Li Wan, para sa hustisya sa mundo ng martial arts. Ikaw, payag ka bang sumama sa amin? Ako, Hawakan mo ito. Ako, ang matandang lalaki. Kailan pa naging malaking halimaw? Ito ba ay? Xia Wan, Siya si Li Chang'an. Siya nga si Li Chang'an. Siya nga talaga. kilala niyo pa rin ako? Ang matanda? Li Chang'an. Siya nga si Li Chang'an. Li Xiang'an. Pinatay mo ang aking guro. Pagbabayaran mo ito ng dugo. Li Chang'an. Pinahina mo ang aking senior brother. Papatayin kita ngayon. Li Chang'an. Ngayon na ako maghihiganti para sa aking ama. Papatayin kita. Gusto niyo akong patayin? Napakabata pa ninyo. Xiaowan, umalis na tayo. Ang pumatay sa iyong mga magulang nahanap na ni Lolo, tara na. Xiaowan, Lolo. Ang mga taong ito, sila ba ang mga pinahina mo noon? sila. Ako ang gumawa noon, Pero, pero buhay pa rin sila hanggang ngayon. Talagang hindi ko inasahan. Gusto ninyong maghiganti sa akin? Ang matanda, no? tama na. Xiaowan, anong nangyari sa'yo? Li Changsheng. Hindi si Li Chang'an. Noong pinatay ang aking mga magulang, ang ugat ng lahat. Dahil ba sa'yo nagsimula? Kasalanan talaga ng lolo. Pero ito, Xiaowan, Walang pero. Li Chang'an, wala akong lolong katulad mo. Ang paghihiganti para sa aking mga magulang. Hindi ko na itutuloy. Ang martial arts. Hindi ko na rin itutuloy ang pag-aaral. anak ka. Li Chang'an, mahigit 20 taon na tayong hindi nagkita. Bakit ka nagkaganito? Noong nakaraan tayo nagkita, hindi kita nakilala. Galit ka na. Huwag kang mag-alala. Marami akong handang palabas para sa'yo ngayon. Sobrang dami. Kumusta? Ang pagdududa ng iyong mismong apo. Sobrang sarap, di ba? Niloko mo ako. Hindi kita niloko. Ipinagkaloob ko lang sa'yo. Ang konting bahagi ng katotohanan noon. Ikaw lang ang pumili na maniwala. Kanino mo isisisi? Sila? Ang pagiging pilay nila, talagang gawa ng iyong lolo. Patungkol sa iyong mga magulang. Dahil noong kabataan ng iyong lolo, napakarami niyang nagawang kasalanan. Nagdulot ito ng poot. Li Wan. Hindi mo pa alam, di ba? Ang iyong lolo noon ay hindi masamang tao, bagkus ay tagapagligtas pa ng bayan. Ang tatlong iyon, sila ang mga puno ng sindikato noon. Ayan ang utak ko. Nakalimutan kong sabihin. Ang patalim na ito ay may malakas na lason. Talagang salamat sa iyong mismong apo. Kung hindi, hindi ito magiging madali. Lolo, ang kamay mo. Xiaowan, ayos lang ako. Gusto mo rin akong patayin? Tama. Magpapakilala ako. Ako si Ma Yue. Ako ang punong guro ng Hunyuan Xingyi Taijikwan. 20 taon na ang nakalipas, ang aking guro na si Ma Xingguo ay lubusang natalo sa iyo. Binali mo ang kanyang mga braso at binti. Ikaw, naaalala mo pa ba? Sino si Ma? Ma Xingguo? Naalala ko na. Siya yung nagpapalabas sa kalsada. Tumigil ka. Li Chang'an. Akala mo ba 20 taon na ang nakalipas? Ang lakas ay nasa kabataan.
Hindi ko alam kung ang iyong katawan ngayon kaya bang tumagal sa ilang suntok ko? Ako, isang matandang lalaki. Matibay pa rin ang katawan. Hindi ka naniniwala? Subukan mo nga. Gusto mong mamatay? Ang hina mo talaga. Kidlat 5 latigo. Guro, Ikaw, mas matanda ka pa sa akin. Lolo, okay ka lang ba? Paano naman magkakaproblema ang lolo mo? Sean, uwi na tayo. 1. Ang dating number 1 sa buong mundo. 20 taon na ang nakalipas. Talagang ibang klase. Lee Chang'an. 20 taon. 20 taon kitang hinanap. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng Hunyuan Xingyi Taijiquan. Patayin mo siya. Binata, matanda na ako, pero ayaw ko pa namang pumatay ngayon. Matandang hayop ka. Tumahimik ka. Gusto kong harapin mo ako ng seryoso. Gusto kong tingnan mo ako. Matandang hayop. Papatayin kita. Lolo? Lolo, ayos ka lang ba? Ayos ang lolo. Alam mo ba kung bakit pinawalang bisa ko ang galing sa martial arts ng guro mo noon? Ikaw, Dahil ang pamamaraan mo ay kasing hamak ng sa kanya. huwag mong siraan ang guro ko. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nagkakamali ako. Ako, gustong maghiganti. Binata, Malayo pa ang narating mo. Nagkakamali ako. sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Ano ang gagawin mo? Ito. Ito. Matanda na. Ayos ka lang ba? Paano magkakaroon ng problema ang lolo mo? Sa mundong ito, ang taong makakasakit sa lolo mo ay hindi pa ipinapanganak. Ang lolo mo ay isang ipis na hindi kayang patayin. Tara na. Uwi na tayo, apo. Tumigil ka. Gusto mo rin bang patayin ang matandang ito? Matandang salbahe. May nagbayad para sa buhay mo. At saka, medyo malaki-laki ang halaga. Sa pamamagitan lang ng mga ito? Matanda, anong silbi ng matigas mong kamao? Kahit gaano pa kalakas ang suntok mo, matitigas ba yan kaysa sa bala? Lolo, mag-ingat! Liwan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung susunod ka sa akin, pakakawalan kita. Huwag kang mangarap! Walang utang na loob. Tatay, patayin mo siya. Kanina sa laban, ubos na ang karamihan ng lakas niya. Ngayon, sa harap ng bala, parang isang puting papel lang siya. Gumamit ng baril? Paano mo nagawa yon? Huwag kang paputok. Pag-usapan natin ito. Huwag kang paputok.
Pag-usapan natin ito, huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos, huwag kang bumaril. Ilapag mo ang baril. Pakawalan mo ang anak ko. Kung hindi, babarilin kita. Lolo, huwag kang matakot. Lolo, hindi ako takot mamatay. Ang lolo mo? Pero takot ang lolo mo na ikaw ang mamatay. Lee Chang'an, ilapag mo ang baril. Hindi ako naniniwala. Marami tayong tao dito. Ikaw lang. Hindi kaya. Kaya mong patayin kaming lahat? Ito, Ilapag ang baril. Sinabi ko, ilapag mo ang baril. Lolo, huwag mong ilapag. Isang baril lang yan. Lolo, anong ginagawa mo? Liwan, hindi mo pa ba maintindihan? Ang lolo mo ang gustong magpakamatay para humingi ng tawad sa amin. Lolo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Lolo, ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko. Sutil na bata. Paano gagawa ng kalokohan ng lolo mo? Huwag kang mag-alala. Pinapayuhan ko kayo na huwag barilin ang apo ko. Huwag kang mag-alala. Basta pipisilin mo ang gatilyo. Sinisiguro ko na hindi ko babarilin ang apo mo. Sinisiguro ko sa buhay ng tatay ko. Sana panindigan ninyo ang pangako. Ano ang gagawin niya? Lolo, Sutil na bata. Ayos lang. Kinoprotektahan ka lang ng lolo mo. wag. Liwan, ang tanga talaga ng lolo mo. Lolo, Sa wakas, patay na? 10 bilyon. Iyon ay 10 bilyon. Sige, dalhin ninyo ang bangkay. Palayasin ninyo. wag. Liwan, kasalanan mo kung bakit malas ang kapalaran mo. Bakit mo ako kinainisan? Bastos. Ako'y bastos? Ano naman kung bastos? Bago magpakamatay ang lolo mo, takot pa ako noon. Ngayon, ang lolo mo ay patay na. Tama na. Xiaoze, tigil na. Tapusin ninyo. Ang babaeng ito, May lakas ba kayo ng loob? Bakit naman hindi? Huwag kang mag-alala. Hindi kita palalampasin ng ganito kadali. Gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng maayos. Tao ka ba o multo? Lolo, hindi pala patay. Mamamatay? Paano ako mamamatay? Matanda na ako? Paano ito nangyari? Nakita kong binaril mo ang sarili mo. Paano walang nangyari sa iyo? Binaril ang sarili? Ito. Isang baril lang, paano ako masasaktan yan? Ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Huwag kang lalapit. Babariling kita kapag lumapit ka pa. Lumabas ka na. Kung hindi ka lalabas, magpapakamatay ako. Zhang Taishu, ang pinuno ng Tai Chi sect. Ang pinuno ng Bagua Palm, Dong Baichuan. Ang pinuno ng Xingyi Fist, Sun Jiantang. Ang tatlong matatandang ito, bakit silang lahat nandito na? Ayos. Sila ang tatlong pinakamalakas sa martial arts sa Daxia. Sa pagdating nila, hindi na makakatakas si Lee Chang'an. Ako po si Han Shan. Nakita ko na po ang tatlong matatanda. Tatlong matatanda. Sa wakas, dumating na rin po kayo. Siya ang Lee Chang'an mula 20 taon na ang nakalipas. Subukan niyo po ang inyong kakayahan at dakpin siya ayon sa batas. naku, ayon sa balibalita, ang tatlong matatanda ng martial arts ay mga haligi ng mundo ng martial arts. Hindi mabilang ang kanilang mga estudyante. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi masukat. Noong araw, Lolo, napakarami mong kaaway ang ginawa. Baka kabilang sa mga estudyante ng tatlong ito ang ilan. Mahirap na ito. Lolo? Baka gusto mong umalis muna? Alice, saan ako pupunta? Tatlong matatanda lang naman yan. Sasabihin ko sa'yo, ang kanilang mga guro at ninuno, hindi iilan lang ang napagalitan ko. Tigilan mo na? CJ, tigil na. Ako po si Hanzi. Nakita ko na po ang tatlo. Mga matatanda. Pakiusap, tumulong po kayong tatlong matatanda upang ang matandang ito ay maparusahan ka agad. Parusahan ka. Matanda Dong. Anong matanda dong? Kaming tatlo, sa harap ni Matandali, ay wala lang. Matandali, paumanhin po. Huli na po kaming dumating. Lolo? Sila? Tatlong matatanda. Kayo ay ang tatlong matatandang kilalang kilala sa mundo ng martial arts. Paano kayo lumuhod sa harap ng bully na ito? Tumigil ka. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Hindi ba't siya si Lee Chang'an? Ang itinakda ninyo 20 taon na ang nakalipas. Pinagsama-sama naming itinakda. Mali kayo.
Noon, si Matandang Lee ang kusang loob na nagtakda sa kanyang sarili. Kung hindi, kahit kaming tatlo ay magtulungan, mahirap para sa amin na makalampas kahit isang galaw sa kanya. Ngunit, nakikiusap kami, Matandang Lee, lumabas ka na. At maging pinuno ng mundo ng martial arts upang buhayin ang mundo ng martial arts ng Daxia. Nakikiusap kami, Matandang Lee. Tanggapin ang pagiging pinuno ng mundo ng martial arts. Matandang Lee, kumilos ka na. Lolo, Tumanggi ako. Kung si Matandang Lee ay ayaw maging pinuno, bakit hindi na lang ang apo mong si Liwan ang maging pinuno? Kung mag-iisip ka pa ng masama sa aking apo, mag-ingat ka. Gigibain ko ang iyong Tai Chi School. Matandang Lee, pero hindi mo ba gustong maghiganti para sa iyong anak? Kapag ikaw na ang naging pinuno, makakasali ka sa world's #1 martial arts tournament at makakalaban si Lee Haiwang. Hindi ko kailangang maging anumang pinuno ng mundo ng martial arts. Kaya ko pa ring patayin si Lee Haiwang. Huwag, Pinag-aalinlangan mo ba ako? hindi kita inaalinlangan. Ngayon, si Lee Haiwang ay naging mamamayan ng Lighthouse Country at protektado ng mundo ng martial arts. Maliban sa martial arts tournament, hindi ka basta-basta makakagalaw. Kaya ba nila akong patayin? Hindi ka nila kayang patayin. Ngunit ang iyong apo, at ngayon ang mundo ng martial arts ng Daxia ay nanghihina na. Sa oras na iyon, ang ugat ng mundo ng martial arts ng Daxia ay puputulin nila. Matandang Lee, kumilos ka na. Para sa mundo ng martial arts ng Daxia, Nakikiusap kami, Matandang Lee. Kumilos ka na. Nakikiusap kami, Matandang Lee, kumilos ka na. lumahad. Bulok ang mga martial arts ng Daxia. Lolo, sasali ka ba? Napakalungkot ng kalagayan ng martial arts world ng Daxia. Hindi ko inaasahang na tayo'y pinahihirapan ng mga dayuhan. Kung hindi ka pakikilos, Lolo, baka tuluyang mawala na ang martial arts world. Lolo? Susuportahan kita, Lolo. Mga binibini at mga ginoo, malugod po namin kayong tinatanggap sa world's #1 martial arts tournament. Ang kaganapang ito ay inorganisa ng Lighthouse Country. Pinagsama-sama ang mga pinakamahuhusay na mandirigma sa mundo. Kaya sino kaya ang magwawagi ng titulong World's #1? Abangan natin. Magaling. Ito ang hari ng underground boxing, si Iron Hand Michelson. Kilala siya sa buong mundo nang mamatay sa isang suntok ang isang master ng Daxia Tai Chi. Pakitanggaan si Michelson. Ang susunod ay mas mabigat pa. World Karate Champion, si Yamamoto Ichiro. Tinaguriang Daxia Assassin. Daang-daang mga mandirigma ng Daxia ang napatay na sa kanyang mga kamay. Wala nang naglakas loob na maghari-harian sa Daxia. Maligayang pagdating, Yamamoto Ichiro. Magaling. Ang susunod ay mas mabigat pa talaga. Siya ang kampiyon ng nakaraang martial arts tournament, ang Invincible Killing Machine mula sa Lighthouse Country, ang muscle maniac na si Rox. May karapatan ba akong humamon? Pwede ba akong sumubok? Ay naku, taga-Daxia pa. Lumabas pa para sumali sa world's #1 martial arts tournament. Narinig ko, noong nakaraang mga tournament, namatay ang mga taga-Daxia pagkatapos sumali, kaya wala nang naglakas loob na bumalik. Wala na bang tao sa Daxia? Matandang-matanda na ang pinadala ninyo para lumaban? Puti na ang balbas. Lolo, matanda ka na. Mas mabuting huwag ka nang sumali. Baka naman, mahihi ka sa takot sa amin. Katawa-tawa talaga ang martial arts ng Daxia. Tahimik. World's #1 martial arts tournament. Kahit sino ay pwedeng sumali, pero hindi lahat ay pwedeng sumali. Nakikita mo ba yung power tester? Basta ang isang full power punch mo ay aabot sa 2,000 pounds, pwedeng-pwede kang sumali. Magparehistro na kayo. That Ano ito? Matanda mula sa Daxia.
Hindi ba si Kim Jae-myung yan? Siya nga. Balita ko, tinalo niya si Long Yi, ang malakas na master ng Shaolin sa Daxia. Hindi masukat ang lakas niya. Hindi kaya hindi mo pa to nakikita sa buong buhay mo? Power tester? Ang gunggong mo talaga. Ito ay high-tech na power tester. Kaya nitong sukatin ng eksakto ang lakas ng isang tao. Ah, ganun pala. Hoy, matanda. Mas mabuti wag ka nang sumali. Ang suntok mo, baka hindi umabot sa 1,000 pounds. Hindi, baka hindi umabot sa 500 pounds. Hindi ba sinabi kanina? 2,000 pounds ang kailangan para makasali. 2,000 pounds? Matanda, nangangarap ka pa ba? Isa siyang taekwondo master. 9th Dan Black Belt siya. Kaya niyang magsuntok ng 2,500 pounds. Kaya mong magsuntok ng 2,000 pounds? Alam mo ba kung gaano kabigat ang 2,000 pounds? Ganito kagaan na lakas. Talagang hindi ko pa narinig yan. Ang yabang mo. Matandang to, halika, dilat ang mga mata mong aso at panoorin mo kung ano ang tunay na lakas. $2,480 pounds. 2,480 pounds talaga. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam ngayon. Hindi ganoon kaganda ang performance ko. Kung hindi, mas maganda pa sana. Umasa. Kim Jae-myung ng Timog Korea. Lakas, 2,480 pounds. Naaprubahan na. Kwalipikado para sa World Martial Arts Tournament. Ang galing talaga. Walang duda, taekwondo ng South Korea. Hindi pa ito ang pinakamaganda niyang performance. Kung nasa kondisyon siya, ano pa kaya ang mangyayari? Oo nga. Nakita mo ba, matanda? Mas mabuti pang umuwi ka na at magpahinga. Sa kalagayan mong matanda, kapag nasa ring na tayo, baka maiputok ko ang tae mo. Ikaw! Ang ganda mo, miss. Gusto mo bang magsaya tayo? Kung masaya ako, pwedeng isipin kong sumali sa South Korean citizenship para mabigyan ka ng magandang buhay. Kuya Kim. Miss C, Kuya Kim, tulungan mo ako. anong kinakatakot mo? Ikaw ay tao na ng South Korea ngayon. Sino ang mag-aabuso sa'yo? Ito, Lee Wan. Isang batang babae lang? Natatakot ka na? Hindi, Kuya Kim. Sabihin ko sa'yo. Tama na. Nandito ako. Anong kinakatakot mo? Babaeng ito. Ano na? Napag-isipan mo na? Subukan mo. Hindi ko akalain na sasali ka pala. Halika sa kama ko. Tuturuan kita ng taekwondo. Kim, ang taray ng babaeng ito. Kahit taray, babae pa rin. Pero itong babae, ako. Tama na. Huwag kang matakot. Naging matagumpay na ako ngayon sa pag-promote sa taekwondo bilang 9th Dan Black Belt. At higit pa, natanggap ko ang tunay na aral ng aking ama. Kanina, isang sipa lang, nakapaglabas ako ng 2,480 pounds na lakas. 2,480 pounds. Ang lakas naman. Siyempre naman. At si Yamamoto Ichiro sa entablado, ninong ko yan. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, ang mga ari-arian ng pamilya mo, Han, ay akin na. Sa Korea, ako ang magpoprotekta sa iyo. Ninong mo, si Yamamoto Ichiro? Kim, ang galing. Lee Wan, At ikaw, matanda. narinig mo ba? Ngayon, may Kim na nagpoprotekta sa akin, hindi ako takot sa inyo. Ganun ba? Han, ang duwag mo talaga. Ako? Liang Babay. Ito, pumasa. Si Lee Wan ng Daxia, 2,800 pounds. Pumasa sa pagsusuri. May karapatan lumahok sa pandaigdigang paligsahan ng martial arts. Magkano? Liang Senpai, Ito, Sira na ito, no? kayang maglabas ng 2,800 pounds na lakas? Oo. Sira. Siguradong sira. Magrereklamo ako. Sira ang makina. sira? Mahina ka lang. Ikaw. Hindi sira. Hindi sira. Pwede ba akong sumubok? Siyempre naman. Kim, ang lakas ng matandang ito. Mag-ingat ka. Lakas? Ganito lang? Ang galing ng matandang to. Tingnan mo yung suntok niya kanina. Halos hindi gumalaw yung punching bag. Baka mahina lang yung lakas. Wala man lang lumabas sa display. Parang may mali, di ba? Anong may mali? Hanze,
Sa tingin ko, duwag ka lang. Isang matandang malapit ng kunin ni Lord Yan. Gaano ba kalakas ang kaya niyang ibigay? Kim, tingnan mo ang screen. Ang numero, 8,000. Mababali ang record nito. Mababali ang record. 9,900 at 79 libra. Ito. Paano to nangyari? Anong klaseng high-tech to? Kahit yung numerong 10,000 libra ay hindi kayang ipakita. Pumasa, si Li Changsheng ng Daxia, 9,900 at 79 libra. Pumasa sa inspeksyon. May karapatan sumali sa World Martial Arts Tournament. Ay, sira. Siguradong sira yan. Oo, sira nga. E di dapat kanselahin mo ang kanilang kwalifikasyon. Ha? Hindi, nagkakamali ka. Ang sinasabi kong sira, hindi yung machine ang sira, kundi yung punching bag na ito sa pamamagitan ng posting ito. Ay nabiya. Ano? Anong nangyari sa'yo? Hanggat may bundok, may kahoy. Li Changsheng, mahal kong guro, 20 taon kitang hinintay. Sa wakas, lumabas ka na rin. Mabuti. Lalong gumaganda ang takbo ng mga pangyayari. Tapos na ang pagrehistro. Ngayon naman, anyayahan natin ang mga kalahok. Pumili kayo ng kalaban na gusto ninyong hamunin. Kasama na kaming 3 rito, pwede kayong pumili. Ako. Hahamonin kita. May unang kalahok na lumabas para humamon. Kaya, Ginoong Kim Jae-myung, sino ang gusto mong hamunin? Ako ang hahamunin mo? Hindi. Hindi ikaw. Siya. Sige, umalis ka na. Sige, kaya ipinahahayag ko, ang unang laban sa paligsahang ito ay magsisimula na ngayon. Korea. Taekwondo 9th Dan. Daxia, Guoshu. Interesting. Sa simula pa lang, lalaki na ang nananakit ng babae. Anong sense? Baka hindi nga makasurvive ng isang suntok yang babae. Hindi naman sigurado yan. Babae. Huwag mong isipin na dahil 2,800 pounds ang suntok mo, ay magaling ka na. Ako ay isang taekwondo expert mula sa South Korea. Ikaw, panoorin mo to. Ang daldal mo? Ikaw. Gusto mong mamatay? Ikaw, takbo lang alam mo? Ikaw, ang mabagal. Ikaw, Gusto mong mamatay? Subukan mo tong combo kicks ko. Ganito lang level ng taekwondo mo? Nakaka-disappoint. Sumuko ka na. Hindi pwede. yes, Galing. See. Ako'y talon na. Umalis ka. Teka, Ano yon? anong klaseng martial arts yan? Daxia Martial Arts. Tai Chi. Bakit? Gusto mong matuto? Ingat.
Dayaan ang ginawa mo. Dayaan, ito ang pinakamagaling na paligsahan ng martial arts sa buong mundo. Walang may pakialam kung anong armas ang gamitin mo o kung anong paraan ang gamitin mo. Ang mananalo lang ang magwawagi. Bastos. May kasabihan kayo sa Daxia. Ang martial arts ay paraan para pumatay. Sino ang mag-aalala kung anong paraan ang ginamit mo? Ngayon, lumuhod ka at sumuko. Pwede kitang patawarin. Hinding-hindi. Matigas ang ulo. Xiao Wan, huwag kang magpanic. Kung hindi mo nakikita, huwag mo nang tingnan. Pakinggan mo ang iyong puso. Ang puso mo ang magsasabi sa iyo ng sagot. Sumunod sa puso. Babae, hindi ka na nga makakita. Ano ang gagamitin mo para lumaban sa akin? Sumunod sa puso. Sumunod sa puso. Naiintindihan ko na. Babae, nakatayo ka lang ba para suntukin ko? Subukan mo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Magaling ang suntok. Tigil. Hindi patay. Kim Jae-myung, maaari bang magpatuloy? Inihahayag ko na ang paligsahang ito. Si Liwan mula sa Daxia, ang nagwagi. Kaya, Liwan, ipagpapatuloy mo pa ba ang paligsahan? Bigyan natin ng papuri si Liwan. Lolo, salamat. Mabait na apo. Sarili mong pagsisikap yan. Ang galing. Magaling kasi magturo si Lolo. Ngayon, may gustong sumubok pa ba? Lolo, ikaw na. Siye, ako na. Ako na? Kaya mo yan, Lolo. Ikaw ang pinakamatandang kalahok sa martial arts tournament na ito. Kaya, sino ang gusto mong hamunin? Lahat na lang. Ano? Anong sinasabi mo? Lahat? Nagbibiro ka ba? Matandang Chino, nakaya mong talunin ang record kong 9,000 pounds? Mabuti, matagumpay mong naakit ang atensyon ko. Mukhang madadagdagan pa ang mga Chino na papatayin ko. Isang suntok. Anong sinabi mo? Isang suntok lang ang karapat-dapat sa'yo. Hinahamak mo ako? Ingat, Lolo. Ito. Paano ito nangyari? Ang bilis ng galaw niya kanina. Paano niya nagawa yon? Akala ko ba wala ng mga dalubhasa sa martial arts ang China? Napakahina mo. Tumatalo na ako. Tumatalo na ako. Tumatalo na siya. Noong tumalo ka sa mga martial artist na Chino, nang sila'y tumalo, bakit hindi mo sila pinalampas? Ngayong ikaw ang tumatalo. Huli na. Ako, si Li Changsheng. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para hamunin kayong lahat. At sa pagdaan, ay talunin ang lahat ng naririto o kaya'y matalo sa inyong lahat. Sino ka? Ako si Li Changsheng. Oo nga pala, 20 taon na ang nakalipas. May isa pa akong pangalan, Li Chang'an. May isa pang pangalang Li Chang'an. Li Chang'an. Ikaw pala. Oo, ako nga. Mukhang ang laban natin hindi na maiiwasan. Binabalaan kita ng mabuti.
Ako at sila. Magkaiba. Totoo, iba ka nga sa kanila. Mas mahina ka pa sa kanila. Kawawa naman. Mayabang. Nasaan siya? Ingat po, nasa likuran ninyo. Ganun lang? Ang galing! Ang hina mo. Ang hina-hina mo talaga. Wala ka bang ayaw? Kung gagamit ako ng sandata? Sige, bahala ka. Dalin mo ang sable. Sigurado ka bang hindi ka gagamit ng sandata? Para sa'yo? Sapat na ba ito? Ginoo, huwag mo akong maliitin. Ang talim ng aking espada, napakatalim. Gusto mo bang labanan ito ng iyong katawan? Paano ko malalaman kung hindi susubukan? Sige. Ano to? Bugon. Interesting. Puputulin ko ang iyong bugon. Imposible to. Natalo ka na. Hindi. May isa pa akong espada. Ang espadang ito, marami ng mahuhusay na mandirigma ang napatay ko gamit nito. Sa totoo lang, para sana ito kay Haring Lihay. Pero ngayon, sa iyo ko na lang ito ibibigay. Sige, ipakita mo na. Mag-ingat ka. Mabilis. Gaano kabilis? Lolo, Ano ang nangyari? Patay na. Napatay ko si Li Chang'an, ang pinakamalakas noon. Ang lalaking hindi natalo sa loob ng 1,000 taon. Ang matandang galing sa Dakongsha ay namatay sa biglaang atake ni Yamamoto Ichiro. Nakakalungkot talaga. Matanda ka na, kahit gaano ka pa kalakas. Kaya mo bang labanan ang bala? Nagbago na ang panahon. Kaya ipinahahayag ko sa labanang ito, ang matandang galing sa Dakongsha ay natalo. Sandali lang. Ano? Lolo, Paano ito nangyari? Ang bilis ng bala nito, parang Barrett na. Kahit armored vehicle tatawirin ito. Paano ka nakatakas ng walang galos? Ang mga mandirigma sa isla ninyo, pagkalipas ng maraming taon, wala pa ring pagunlad. Guro. Halika rito! Huwag kang mag-alala. Si Roxas yon. Ang pinakamalakas na kabataan sa pinakamalakas na bansa. Sabi nila, tunay na tagasunod siya ng diwa ni Li Haiwang. Hindi ko alam kung itong matandang tagadak siya. Kaya bang tumagal ng ilang round? Isang malakas. Ikaw ba yung daksyang martial artist na tumalo sa master ko noon? Bata, masyado kang bata. Sige, tawagin mo ang master mo. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Matanda. Ikaw pa? Gusto mo pang makita ang master ko? Malayo ka pa.
Matanda. Ang lakas ko ay higit pa sa iniisip mo. Ganito. Kung gusto mo akong hamunin, pwede. Paano kung maglaro tayo ng isang laro? Paano? Madali lang yan. Pagtitimbangan ng lakas. Tama. Ang lakas ng mga kamay kong ito ay lampas na sa lakas ng aking maestro. Kung mababaluktot mo ang aking kamay, makakahamon ka sa akin. At maging sa aking maestro. Ganon ba? Tama. Ganon nga. Lolo, pwede kang huminto kung hindi mo na kaya. Ako kasi, iginagalang ko ang matatanda at minamahal ang mga bata. Ang sakit. Lakasan mo pa, Lolo. Pwede kang huminto, at habang nandyan ka na, lumuhod ka at mag-iskandalo ng 100 ulo sa harap ko. Medyo masakit nga. Pakilakasan mo pa ng konti. Lolo, tingnan natin kung hanggang kailan mo to matitiis. Ipagpatuloy mo. Bakit parang wala lang sa matanda? Ano to? Di ka ba kumain? Imposible. Ngayon ako naman. Pinaligtad na. Tol, mahina pa ang lakas mo. Tawagin mo ang maestro mo. Lumabas na ang malakas na healing ability ni Roxas. 5 daliri. Naibalik pa kahit nilansad. Ang lupit. Ang galing. Anong pinagsasabi mo? Matanda ka, ngayong araw na ito, siguradong ipapasok kita sa kabaong. Matanda ka. Tumakas ka lang ba? Sino ang nagpaakala sa'yo na tumatakas lang ako? Lolo, tinanggal mo ang seal sa akin. Ito ay nawala na ang selyo. Ang Rojas ngayon, ang tunay na Rojas, halimaw na puno ng maskuladong lakas. Si Roxas ngayon, sa halaga ng kanyang buhay, pinalakas ang kanyang mga maskulado 10 beses. Hindi natin alam kung ang mandirigmang galing sa Daxia ay kayang madaig ang ganap na depensa ni Roxas. Ganap na depensa. Tama. Alam mo ba kung paano ko napaunlad ang mga maskuladong ito? Bala yan. Kahit bala, hindi ito mabutas. Akala mo masasaktan mo ako? Ganun pala. Anong? Sumusuko ka na ba? Mamatay ka na. Sa pagkakataong ito, ako ay naging pabaya. Ang bilis naman. Pero kulang pa rin sa lakas. Ngayon, ako naman. Ganon ba? Puro muscles lang. Walang bilis. Nababaliw na, talagang nababaliw na ang matandang taga-Daxia. Siya ang unang tao na nakatayo kay Roques ng ganoon kalapit.
Talagang pinagalit mo ako. Anong nangyayari? Ano ba itong palabas na ito? Nakalimutan mo na ba? Ang mga kalamnan ko, kahit bala ay hindi tumatalab. Masasaktan mo ba ako? Ganoon ba? Ikaw, paano mo nagawa iyon? Ni Team na lakas. Maganda nga ang pagkakasanay ng mga kalamnan mo. Ngunit gaano man kalakas ang panlabas na anyo ng isang tao, ang mga panloob na organo nito ang pinakamahina pa rin. Kaya ginamit ko ang nitim na lakas para salakayin ang iyong mga panloob na organo. Natalo. Si Rox, ang halimaw na puno ng kalamnan, ay natalo pala. Ang mandirigma mula sa Daxia, si Li Changsheng, ang siyang nagwagi sa world's #1 martial arts tournament. Tingnan mo. Ang tagal nating hindi nagkita, Li Changsheng. Xiaoli, nakita mo na ang iyong guro? Bakit hindi ka pa lumuhod? Guro, Guro. Si Li Haiwang ay estudyante ng lolo ko. Masamang estudyante. Tingnan mo ang mga ginawa mo. guro. Ikaw ang nagtulak sa akin. Bakit ayaw mong ituruan ako ng pinakamataas na antas ng martial arts? Ang lutong laman, kung hindi ko ito mga kaaway para patayin ang iyong anak. Tumigil ka! Guro, sa totoo lang, hindi ako tumututol na maging anak mo. Lilinisin ko ang ating samahan. Lilinisin ang samahan. Hindi mo magagawa iyon. Li Changsheng, hanggang kailan ang paghihiganti? Para sa iyong apo, sadyang itigil ang iyong lakas at umalis na sa mundo ng martial arts. Natatakot ka na? Guro, gusto mo pa ring magsermon sa akin. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang lambong ng laman at dugo. Ang lakas ko ay higit na sa iyo noong araw. Kaya, Iginagalang pa rin kita bilang guro. Sabi ko, matanda ka na, hindi ba mas magandang magpahinga na lang sa iyong katandaan? Bakit kailangan mong sumali sa mga away at patayan? Hindi na ito angko para sa iyo. ngunit ako, isang matandang lalaki, hindi ko naramdaman na ako'y tumanda na. Kapito si. Hindi tumatanda. Ganoon ba? Tingnan mo ito. Paano kung ganito? Maganda ang pangangatawan. Guro. Ngayon, ang lakas ko ay lumampas na sa rurok mo noong araw. Hindi ka kalaban. Sumuko ka na. Dahil sa ating dating ugnayan bilang guro at estudyante, maaari kitang patawarin. Anak, noong araw, hindi kita tinuruan ng martial arts dahil ang lakas ay hindi lahat. Ang pinakamataas na antas ng martial arts ay ang Dao. Ganoon ba? Kung gayon, mukhang isang labanang hanggang kamatayan ay hindi na maiiwasan. Lolo, Mali. Ito ay paglabas ng lakas. Matanda na ito. Sa sandaling tinamaan ng sipa, kusang ibinaba ang panga, nawala ang lahat ng lakas ng tama. Parang ang pinakamatulis na kutsilyo, ay hindi rin mapuputol ang sutlang lumulutang sa hangin. Maganda ang lakas. Shifu, alam ko na talaga ang sikreto sa paglaban sa pag-urong ng lakas. Kapag ang tao ay nahaharap sa takot, kusang tumitigas ang katawan, tulad ng malakas na hangin na kayang patumbahin ang malaking puno. Umunlad ka? Sa totoo lang, ang pagsasanay ay upang makita ang sariling kahinaan. Pero naniniwala ako, kahit na ang isang Diyos, ay may kahinaan din.
Lolo? Bangon ka na, Lolo? Matandang lalaki, nakita ko na ang iyong kahinaan. Alam mo ba? Kanina, muntik ka nang mamatay. Ano? Anak, handa ka bang tanggapin ang suntok ng iyong guro? Anak, hindi ba't ikaw ang sinasabing pinakamalakas sa mundo? Bakit pati ang suntok ng isang matandang tulad ko ay ayaw mong harapin? Umaatras ka ba? Ano ba talaga ang kinakatakutan ni Lie Hawang? Tama, anong ikinatatakot doon? Hindi ko maintindihan. Isang suntok lang ng matanda. Natatakot pa ba si Lie Hawang? Natalisod na naman. Ang lakas ng matandang yon. Ang suntok na yon nabasag pa ang pader na gawa sa aloy. Nakakatakot talaga ang lakas ng suntok na yon. Matanda. Mukhang gusto mong mamatay. Matanda. Hindi mo ba napapansin? Alam ko rin ang pagpapahina ng lakas mo, matandang hayop. Nagpapalipas lang ako ng oras sa'yo, nagbibiro lang ako, pero huwag kang mag-alala. Iyang walang kwentang paglabas ng galit na yan, hindi ko nagagamitin yan. Dahil ako, ang paniniwala ko sa paghagupit ay ang purong lakas. Ito, ang likod niya. Parang demonyo. Ito, demonyong likod to, di ba? Matandang hayop, matanda ka na. Ang alam mo, alam ko rin. At higit pa rito, ang lakas ko ay mas malakas kaysa sayo. Kaya mo yan, Lolo? Matandang hayop, napakatanda mo na. Kung 20 taon pa lang ang nakalipas, mahirap kitang talunin. Pero ngayon, matanda ka na. Oo, matanda na nga. Hindi, pero ako, ayaw kong tanggapin na matanda na ako. Eh di mamatay ka na lang. Ano? Matanda na nga ako, pero hindi ko sinabing lampas na ako sa prime ko. Paano mangyayari yon? Anak, narinig mo na ba ang pagiging isa sa kalikasan? Guro, ikaw ang pinakamalakas. Guro, patayin mo siya. Matandang lalaki. Tumakbo ka lang ba? Takbo. Siko. Too hot. Guro, panga. Gitna ng noo. Matandang lalaki. Pagod ka na ba? Pagod na. Pagod ka na rin sa wakas. Bilis ng pagkakaisa ng langit at tao. Mabilis nga. Pero, hindi mo ako mapapatay. Bata pa ako, mas malakas ako kaysa sayo. Kahit ubusin ko lang ang oras, kaya kitang ubusin. Matandang lalaki. Nahuli na kita, di ba? Lolo, Lolo, tumayo ka. Lolo. Lolo, tama na. Tama na. Lolo. Encantada. Marunong sa martial arts ang lolo mo? Matandang hayop. Sa wakas, tumanda ka na. Sa wakas, mapapatay na kita.
Urno ng laman at dugo. Simulan. Masamang estudyante. Paano posible yon? Paano nangyari yon? Dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Nagbibiro ka ba? Kaya mo yan, Lolo. Paano ito nangyari? 70-80 taon ka na. Paano napakalakas pa rin ng katawan mo? Niloloko lang kita. Ikaw? Bitawan mo ako. Tutulungan ko ang master ko. Master, nagkamali ako. Ipatawad mo ako. Master, sabihin mo sa akin, ano bang uri ng kung fu ito? Antas ng martial arts. Makalangit. Ano? Gusto mong matutunan? Tuturuan kita. Sige. Sa susunod na buhay, Master, tingnan mo. Natalo ang master ko. Lolo, engkantada. Tapos na ang lahat ng pag-aaway. Umuwi na tayo. Paano natalo ng ganoon ang master ko? Itong matanda. Halimaw siguro.